Bawat 40 segundo, may isang tao sa planeta na nagkakaroon ng stroke. Sa oras na matapos mo ang pangungusap na ito, may isa na namang utak ang tinamaan. Bawat taon, halos 6 milyong tao sa buong mundo ang namamatay dahil sa stroke. Ito ang pangalawang pangunahing sanhi ng kamatayan at pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang nagkakaroon ng permanenteng kapansanan. Ang hindi madalas sabihin ng malinaw. Sa maraming kaso, ang utak ay nagbibigay ng tiyak na babala ilang oras o araw bago ang malaking stroke. Kailangan mo lang malaman kung ano ang itsura nito. Kung gusto mo ng impormasyon sa kalusugan na ipinaliliwanag sa simpleng wika, walang drama at walang pampalambot, mag-subscribe at itap ang like. Ang target ni Dr. Reyes ay 200,000 subscribers at maaari mo talagang tulungan na maabot iyon. Nagbabahagi ako ng karagdagang checklist at practical na post tungkol sa kalusugan sa aking Telegram. Makikita ang QR code sa screen kung gusto mong kunin iyon. Ang stroke ay hindi lang, ayos ka lang kanina bigla kang natumba tapos nagising ka na sa ospital. Sa karamihan ng mga kaso, ang stroke ay ang inaasahang wakas ng mga daluyan ng dugo na unti-unting nasisira sa loob ng maraming taon. Kung may mahulaan, pwede itong maiwasan kahit bahagi. Iyon ang buong punto ng video na ito. Kapag sinasabi ng tao ang stroke, sila ay tinutukoy ang dalawang magkaibang pangyayari sa utak. Una, ang hemorrhagic stroke. Sumasabog ang isang daluyan ng dugo sa utak. Tumutulo ang dugo sa loob o palibot ng utak. Namumuo ang namuong dugo na pumipindot sa tissue ng utak at marami sa mga pasyenteng ito ay namamatay. Ang isa naman ay ischemic stroke. Hindi pumupunit ang daluyan, pero nababara ito. Humihinto ang daloy ng dugo sa bahagi ng utak at namamatay ang mga selula doon sa loob ng humigit kumulang 8 hanggang 6 na minuto. Ang ischemic stroke ay bumubuo ng humigit kumulang 85% ng lahat ng stroke. Kaya iyon ang ating tututukan ngayon. Upang maunawaan kung bakit mahalaga ang bawat minuto, kailangan mong malaman kung gaano katindi ang pangangailangan ng iyong utak. Ang utak ay tumitimbang ng humigit kumulang 1.4 kilo, mga 2% lang ng timbang ng katawan, pero gumagamit ito ng humigit kumulang 20% ng oxygen na iyong nilalanghap at 25% ng lahat ng glucose sa iyong dugo. Ito ay isang control center na hindi kailanman nag-go off at kailangan nito ng patuloy na supply ng gasolina. Kung mapuputol mo iyon kahit ilang minuto lang, namamatay ang mga selula sa paraang hindi na maibabalik. Kaya sinasabi ng mga doktor na ang stroke ay isang karera laban sa oras. Literal na karera upang iligtas ang tissue ng utak bago ito tuluyang mawala. Maraming tao ang hindi napapansin ang sasabihin ko ngayon. Para biglang mabara ang isang ugat sa utak, karaniwang inabot ng maraming taon ang paghahanda. Nasira na ang mga pader ng daluyan, namuuna ang mga namuong dugo at plake, at unti-unting sumisikip ang daanan. Hindi ito biglang sumabog mula sa wala. Ito ang huling hakbang ng isang mahabang proseso. Sa kahabaan ng daang iyon, karaniwang nagbibigay ang katawan ng mga babala. Ang problema, walang nagturo sa iyo kung paano basahin ang mga ito. Sa medisina, ang mga maagang babalang iyon ay tinatawag na transient ischemic attack, o TIA sa madaling sabi. Ang transient ay nangangahulugang pansamantala. Dumating at nawala. Isipin ang carotid artery, ang pangunahing ugat sa leeg na nagdadala ng dugo mula sa puso patungo sa utak. Sa loob ng maraming taon, nabubuo ang matabang plake sa loob ng pader kung saan nagbubranch ang ugat. Unti-unting sumisikip ang daanan hanggang sa isang punto, ang makipot ng ugat ay biglang mag-spasm ng saglit. Humihinto ang daloy ng dugo sa ilang segundo o minuto, at ang bahagi ng utak na binibigyan nito ay parang nagdidilim ng saglit. Nakikita o nararamdaman mo ang sintomas ng stroke? Pagkatapos ay lumuwag ang spasm, bumalik ang daloy, nawala ang sintomas, at akala mo ay ayos ka na. Karaniwang tumatagal ang mga babalang ito mula sa kalahating minuto hanggang 10 minuto. Iyon mismo ang dahilan kung bakit madalas itong hindi napapansin. Maaaring nasa kusina ka, naliligo, o pababa ng sasakyan, at pagka-stop mo para isipin, tapos na ang sintomas. Pero bawat episode ay huling malinaw na mensahe ng iyong utak. Malapit na akong malagay sa malaking problema. Ipaglalakad ko kayo sa 5 malalaking pulang bandila at ipapaliwanag hindi lang kung ano ang itsura, kundi ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo sa bawat pagkakataon. Ang unang babala ay pansamantalang pagkabulag sa isang mata. Tumayo ka, naglakad patungo sa kusina, at biglang nagdidilim o nagiging malabo ang isang mata. Parang may bumaba ng itim na kurtina sa mata
o parang may pinahid na putik sa lente. Kumurap ka ng ilang beses, baka kuskusin pa ang mata, at sa loob ng ilang segundo o isang minuto, bumabalik ang paningin. Kaya sinisisi mo ito sa mabilis na pagtayo o sobrang screen time. Sa katotohanan, ang kurtinang iyon ay halos palaging maliit na namuong dugo o piraso ng plake na nabali mula sa pader ng carotid artery, pumunta pataas, at saglit na nagsara sa ugat na nagbibigay sa mata. Ang ugat patungo sa mata ay hindi basta random na tubo. Ito ay direktang sanga ng inner carotid artery na nagbibigay sa utak. Kapag nagsara ang namuong dugo o piraso ng plake sa maliit na ugat ng mata, hindi makadaan ang dugo. Kaya ang retina, ang tissue na nakakakita ng liwanag, nawawalan ng supply ng dugo saglit, at nakikita mo ang dilim o malabong larawan. Kapag lumutang ang namuong dugo at bumalik ang daloy, bumabalik ang paningin at pakiramdam mo ay swerte ka. Swerte ka dahil posibleng pumunta ang eksaktong namuong dugong iyon ng 2 mm sa gilid papunta sa ugat ng utak, at sa halip na unang minutong pagdidilim sa isang mata, maaaring permanenteng pagkawala ng pagsasalita, paralysis sa braso at binti, o kamatayan. May klasikong Latin na pangalan ang mga doktor para sa pagdidilim ng isang mata, amaurosis fugax, na ang ibig sabihin ay fleeting blindness. Tinatrato ng mga neurologist ang salitang iyon bilang alarma ng sunog. Kapag inilarawan ng pasyente ang ganitong episode, agad silang binibigyan ng urgent evaluation dahil mataas ang tsansang magka-stroke sa susunod na oras. Ipinapakita ng mga record sa ospital na may pattern kung saan binabaliwala ng tao ang 2 o 3 episode sa mata at ang sumunod ay ang malaking stroke sa utak. Ang pangalawang babala ay biglang pamamanhid o tingling sa isang gilid ng katawan. Ang medikal na salita ay paresthesia, pero isipin mo na lang na parang lasing ang balat mo. Pwede itong buong braso, kamay lang, kalahati ng mukha, o buong isang gilid ng katawan. Parang may tinik, parang bulak, o parang goma ang parte ng katawan. Ang susi ay bigla itong nangyayari habang nakaupo, naglalakad, o nag-uusap ka lang, tumatagal ng ilang minuto, tapos nawawala ng kusa. Siguro nakatulog ka na sa braso mo na nagdulot ng pamamanhid dahil sa nerve compression na nawawala kapag gumalaw. Iba iyon. Doon, maayos ang utak at spinal cord mo. Pinisil mo lang ang nerve, at pag-normalize ng daloy at posisyon, bumabalik ang sensasyon sa 1 minuto o 2. Sa TIA, ang problema ay hindi sa braso. Ito ay nasa bahagi ng utak na nagpoproseso ng sensasyon mula sa braso at walang kinalaman sa postura. Isang bagay pa na dapat malaman, karaniwang one-sided ang sintomas ng stroke dahil ang bawat hemisphere ng utak ay kumokontrol at nakakaramdam sa kabilang gilid ng katawan. Kapag parehong namamanhid ng pantay ang 2 kamay, mas madalas itong tumuturo sa problema sa leeg o gulugod. Pero biglang one-sided na pamamanhid na nawawala pagkatapos ng ilang minuto ay malakas na dahilan para magpa-check para sa TIA at panganib sa stroke. Ang pangatlong babala ay biglang pagkawala ng koordinasyon na inilalarawan ng mga tao bilang laseng walang alak na lakad. Nasa patag at pamilyar na lugar ka, bigla namang mali ang lapag ng paa mo. Parang mahina o goma ang binte o saglit kang natumba sa pader. O bigla kang tinamaan ng matinding pag-ikot na nakakapigil sa upuan o pintuan kahit hindi ka naman umikot, hindi mo nilingon ang ulo, at hindi ka lang bumangon sa kama. Ang bahagi ng utak na nagpapanatili ng balanse at nagkokoordina ng maayos na galaw ay tinatawag na cerebellum. Ito ay nasa ibaba sa likod ng bungo, parang maliit na dagdag na utak. Patuloy itong nagkakalkula kung nasaan ang katawan mo sa espasyo at kung gaano kalakas dapat ang bawat kalamnan para diretso ang lakad mo imbes na paikot-ikot. Ang cerebellum ay nakakakuha ng dugo mula sa mga ugat na dumadaan sa buto ng leeg patungo sa likod ng ulo, na tinatawag ng mga doktor na vertebro-basilar system. Kung biglang bumaba ang daloy ng dugo sa mga ugat na iyon kahit ilang segundo, nagiging glitch ang cerebellum. Iyon ang oras na bigla kang sumasabay, mali ang hakbang, o nakakaramdam ng matinding pagkahilo ng walang dahilan. Sa klinika, may pattern kung saan binabaliwala ng mga tao ang mga episode bilang masamang sapatos, pagod lang, o siguradong blood pressure, at nalaman na lang mamaya ng mga cerebellar transient attack pala iyon. Ang benign na pagkahilo ay karaniwang may malinaw na trigger. Paggulong sa kama, mabilis na paglingon ng ulo, o kilalang problema sa tainga. Pero kusang matinding pagkahilo, kasama ang hirap maglakad ng diretsyo, ay dapat tratuhin bilang posibleng TIA,
hanggang mapatunayan ng doktor na hindi vascular. Ang pang-apat na babala ay nasa pagsasalita mo. Bago tayo magpatuloy, gusto kong linawing ito. Kung minsan ay hindi mo maalala ang pangalan ng kapitbahay o nakakalimutan mo sandali ang salitang sipilyo, hindi iyon senyales ng stroke. Normal na tip of the tongue moment iyon na mas madalas kapag pagod or stressed. Ang ikinababahala ng mga neurologist ay ibang bagay. Kapag biglang nasira ang pagsasalita mo ng sobra na kahit ikaw ay nakaramdam na may malubhang mali. May dalawang pangunahing lugar sa utak para sa pagsasalita, karaniwang nasa kaliwang hemisphere. Ang isa, na tinatawag na Broca's area, ay tumutulong bumuo ng mga salita at magpadala ng malinaw na instruksyon sa dila, labi, at panga. Kapag nawalan ng dugo ang lugar na iyon, naiintindihan mo ang sinasabi ng iba, alam mo kung ano ang gustong sagutin, pero hindi mo maibigkas ang mga salita. Lumalabas itong malabo, putol-putol, o natatapon. Ang isa namang lugar, na tinatawag na Wernicke's area, ay tumutulong umintindi ng sinasabi at ayusin ang sariling pangungusap para maging makatuwiran. Kapag nagkaproblema ang lugar na iyon, pwedeng magsalita ng maayos ang tao, pero puro kalokohan ang lumalabas, word salad, at hindi na maintindihan ang simpleng tanong. Kung biglang lumitaw ang ganitong problema sa pagsasalita at nawala pagkatapos ng ilang minuto, klasiko iyon para sa tiya, hindi pagod lang ako. Hindi mo dapat balewalain ang sira na pagsasalita kahit nag-ayos ito ng kusa. Parang alarm ng bahay na tumunog, tumigil ng mag-isa, at piniling huwag pansinin. Ang panglimang babala ay hindi gaanong halata at nakakagulat sa karamihan. Ito ay kombinasyon ng ilang pagbabago sa balat kasama ang bagong at hindi karaniwang matinding sakit ng ulo. Ang kondisyon sa balat ay vitiligo, mga patch ng maputla o puting balat kung saan tumigil gumana ang mga selulang gumagawa ng kulay. Ang vitiligo ay autoimmune process. Ibig sabihin ay inaatake ng immune system ang sariling pigment cells na parang dayuhan. Kapag ganito ang immune system, madalas hindi ito tumitigil sa isang organ. Sa maraming tao, ang parehong proseso ay maaaring tahimik na magpamaga sa loob ng mga daluyan ng dugo. Ang loob na lining na iyon ay tinatawag na endothelium, isang manipis na layer ng mga selula na sumasakop sa loob ng bawat ugat na parang super smooth na non-stick surface. Kapag malusog ang endothelium, madulas ang daloy ng dugo at walang kumakapit. Kapag nasira ito dahil sa pamamaga, nagiging magaspang at peklat, at nagsisimulang kumapit ang kolesterol, platelets, at iba pang protina na nagiging binhi ng plake at namuong dugo sa paglipas ng panahon. Ang vitiligo lang ay hindi nangangahulugan na magkakaroon ka ng stroke. Pero kung dagdagan pa ng madalas at hindi karaniwang matinding sakit ng ulo na hindi bagay sa dati mong pattern, ang kombinasyong iyon ay dapat bigyan ng maayos na vascular check-up imbes na hintayin lang. Sa pangkalahatan, mahirap ang sakit ng ulo dahil maraming tao ang sinisisi ang daluyan ng dugo kahit sa ibang dahilan ito. Isang karaniwang sanhi ng araw-araw o madalas na sakit ng ulo ay ang pagkasira ng maliliit na joint sa pagitan ng ikalawa at ikatlong buto ng leeg, arthritis sa leeg ba. Puwede nitong mairita ang mga nerve at magpadala ng sakit pataas sa ulo na walang kinalaman sa baradong ugat sa utak. Bukod pa rito, maraming tao ang may hindi na-diagnose na herniated disc sa leeg. At kung hindi ito aasikasuhin, sa malalang kaso ay maaaring makapinsala sa nerve supply sa braso o binte. Hindi dapat pang matagalan na lang gamitan ng gamot ang sakit ng ulo. Dapat itong i-decode kasama ang doktor, lalo na kapag nagbago ang katangian o may kasamang iba pang babala na nabanggit natin.